Nang may inilabas na namang bangkay ng babae mula sa mansyon ng ministro. Nagmamadali akong tumatakbo patungong kusina habang pasan ang tumpok ng panggatong na kasing tangkad ko. Biglang hinawakan ng matandang katiwala ang braso ko na puno ng uling. Nanginginig ang boses niya, "Aman, pumunta ka sa harap na looban para magsilbi kay Amo Shenyansi. 5 pilak bawat buwan. Kapag nakatapos ka ng 3 taon, sisiguraduhin kong uwi ka sa nayon ng may dangal at yaman." Tinaas ko ang kilay ko at ibinagsak ang panggatong sa lupa. Sa sobrang lakas, nagkaroon ng lamat ang mga laryong asul. Yung si Shenyansi na pumatay na ng mahigit 10 katulong na nagtangkang umakyat sa kama niya. Siya nga, pero tandaan mo, huwag na huwag kang aakyat sa kama niya. Kundi kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas. Tinapik ko ang dibdib ko at nangako. Huwag kayong mag-alala, sa itsura niyang parang laking lunsod na lampayatot. Mas gwapo pa rin si Iwen na nag-aaral para sa pasulit sa nayon namin. Ako si Aman. Ako ang pinakamalakas na dalaga sa nayong Kinghe. Ang bawat tao sa nayon ay may 10 ektaryang lupa. Pagkatapos kong trabahuhin ang sa akin, kaya ko pang tapusin pati ang lahat ng gawain ni Iwen na kapitbahay ko. Sabi ng mga iskolar sa amin, ang lakas ni Aman ay mas matindi pa sa 2 kalabaw. Na ang mapakasalan ako ni Iwen ay isang napakalaking swerte. Maputi at makinis si Iwen, ni hindi makahuli ng manok sa sobrang hina. Pero porsigido siyang maging isang ganap na iskolar. Palagi siyang nakaupo sa silong sa tabi ng bukid para magbasa. Kapag napapagod ako, inaabutan niya ako ng panyo para pampunas ng pawis. Malumanay niya akong pagsasabihan na magpahinga muna. "Aman, huwag kang magpakapagod ng husto. Masyadong matindi ang sikat ng araw, baka magmukha ka ng uling sa itim." Hindi ko kailanman ininda ang pagod. Sa halip, itinataboy ko siya pabalik sa silong. "Bumalik ka na doon. Kapag nangitim ka, baka makaapekto pa iyan sa iyong pagsusulit." Matagal ko nang naplano ang lahat. Kapag nakapasa na si Iwen bilang iskolar, at nasa tamang edad na ako, magpapakasal na kami. Magtuturo siya sa nayon, habang ako naman ay magsasaka at magpapakain ng mga baboy. Tiyak na magiging payapa at masaya ang buhay namin. Ngunit hindi laging sumasagi sa plano ang tadhana. Isang malubhang tagtuyot ang tumupok sa lahat ng aming pangarap. Natuyo ang ilog hanggang sa magbitak-bitak na parang basag na biskwit. Nalanta ang lahat ng mga pananim sa bukid. Ang mga kalalakihan sa nayon ay lumuwas para maghanap buhay. Si Iwen lang ang ayaw umalis at yakap-yakap pa rin ang kanyang mga libro. Namayat siya ng husto, butot balat na lang. Nagdurugo na rin ang kanyang mga labi sa sobrang tuyo. Pero iginiit pa rin niya, ang ama ko ay isang iskolar. Pinanganak ako para magkamit ng karangalan sa pagsusulit. Ang mabibigat at maruming trabaho ay makakasira sa aking kaalaman. Mamatay man ako sa gutom, hindi ko iyan gagawin. Naawa ako sa kanya. Tinapik ko ang dibdib ko at nangako, huwag kang mag-alala, mag-aral ka lang ng mabuti. Ako ang magtatrabaho para buhayin ka. Ngunit hinawakan ni Iwen ang kamay ko. Nagningning ang kanyang mga mata habang sinasabing ang Panginoong may lupa sa nayon ay mapagsamantala. Lalamangan ka lang doon. Narinig ko sa mga estudyanteng patungo sa pagsusulit, na ang mansyon ng ministro ay naghahanap ng mga katulong. Ang sweldo doon ay mas malaki pa kaysa sa mga inuko sa palasyo. Malakas ka. Tiyak nakikita ka ng malaki doon. Pagdating ng panahon, magkakaroon na ako ng panggastos para sa aking pasulit. Naniwala ako sa mga salita ni Iwen. Magdamag kong inayos ang aking mga gamit. Naglakbay ako ng 2 buwan para makarating sa kabisera. Ang katiwala ng mansyon ng ministro ay talagang ang naghahanap ng mga tao sa kalsada. Ang mga babaeng nakabihis ng magara. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin at sa akin siya nakatutok. Sabi niya, ang aura ko ang pinakaangkop para sa matapat na trabaho. Naging katulong ako sa kusina ng mansyon. 1 pilak bawat buwan. Dahil malakas ako, masipag at laging nakakakita ng gagawin. At palaging tumutulong sa iba. Ang lahat sa likod na looban ay natutuwang makisama sa akin. Hanggang sa araw na iyon, nakita ko ang isang gwardiya. Kinalagkad ang sugatang katawan ni Chanchao, ang utusang taga-igib ng tubig. Habang naglalakad patungo sa likod bahay, ang bago niyang damit na may disenyong bulaklak ay balot na ng dugo. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, wala na kahit katiting na bakas ng buhay. Ang kusinera, habang nagluluto, ay napabuntong hininga at nagsabing, napakasutil ng batang ito. Pinilit niyang lagyan ng gamot ang inumin ni Ginoong Shen. Gusto lang palang umakyat sa kama, ayon, magdamag na pinarusahan ng Ginoo. Nitong umaga lang siya tuluyang nalagutan ng hininga. Ang ating Ginoong Shenyansi. Bata pa'y matagumpay na sa buhay. Ngunit sadyang malupit at walang awa. Dahil lang sa taglay niyang kakisigan. Maraming utusan ang handang magpatiwakal mapalapit lang sa kanya. Kinabahan ako ng husto. Mas lalo kong na-miss si Iwen. Gusto ko na lang makaipon agad ng sapat na pilak para makauwi sa nayon. Ngunit bago ko pa makuha ang aking sahod, pinuntahan na ako ng matandang katiwala. Sabi niya, ililipat daw ako sa harapang bakuran para pagsilbihan si Shenyansi. Umiling ako ng parang laro ang tambol, ayaw ko talagang pumunta. Namatay siya ng tao. Uwi pa ako sa nayon para pakasalan si Iwen.
Pero tila mas nasiyahan pa ang matandang katiwala sa narinig niya. Hinila niya ako para i-promote at sabi, dahil sa ugali mong iyan, ikaw lang ang kailangan namin. Basta't huwag ka lang aakyat sa kama. At huwag aakitin ang Ginoo. Ang sahod mo ay tataas sa 5 tiles. Kapag nakatapos ka ng 3 taon, sinisiguro ko sa iyong makakauwi ka sa nayon ng may karangalan. Pero kapag naglakas loob kang umakyat sa kama, buhay mo ang kapalit, hindi lang ang 5 tiles na iyan. Agad akong sumumpa at tiniyak na mayroon na akong mapapangasawa. Kahit mamatay ako, hindi ako akyat sa kama ni Ginoong Shen. Pagkatapos ng 6 na oras na paghihintay, saka palang bumalik sa mansyon si Shen Yanzi habang may hawak na itim na agila. Nakasuot siya ng marangyang itim na roba. May sinturong jade na nakayakap sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay napakakisig, parang tao na galing sa isang painting. Ngunit ang aura niya ay tamad at tila walang pakialam sa mundo. Lumapit ang matandang katiwala para magpaliwanag, "Amo, ang dalagang ito ay siguradong disente." Sabi niya mismo, sa sobrang pangit niya ay hindi siya makatingin sa salamin. At mayroon na rin siyang mapapangasawa. Kaya siguradong hindi siya gagawa ng gulo. Sasagot na sana ako na hindi naman ako pangit. Ngunit tiningnan muna ako ni Shen Yanzi nang may pag-ismit. Dahan-dahan siyang nagsalita, Sa itsurang iyan, sigurado ka bang hindi siya kabilang sa mga aliping itim na hindi tinanggap sa mansyon? Siya po ay taga Nayong Kinghe at may maayos na rehistro. Isang matatag na babaeng galing sa nayon para magtrabaho sa kabisera. Nagmamadaling nagpaliwanag ang matandang katiwala. Naupo si Shen Yanzi sa upuan. Habang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang mga balahibo ng itim na agila. Bigla siyang nagtanong, "Sa tingin mo ba ay gwapo ang opisyal na ito?" Umatras ako ng isang hakbang. Hinigpitan ko ang aking sinturon at sumagot, "Sa puso ko po, si Iwen lang ang naroroon. Mag-eksamen siya para sa karangalan sa hinaharap. Mas gwapo po siya kaysa sa inyo." Ang matandang katiwala sa gilid ay napataas ng hinlalaki sa akin. Pumikit naman si Shen Yanzi at huminga ng malalim. May halong inis ang kanyang boses nang sabihin, "Kapag nagsisilbi ka na, maghanap ka ng tela at takpan mo ang mukha mo bago lumabas." Napakaselan talagang pagsilbihan ni Shen Yanzi. Matalim ang dila at mapang-api. Konting pagkakamali lang ay personal na pangmutya na ang aabutin mo. Ngunit alang-alang kay Iwen. Nagtiis ako at nagitngit ang mga ngipin. Makalipas ang kalahating buwan. Sa wakas ay dumating na rin ang sulat ni Iwen. Bawat salita sa sulat ay puro pagmamadali. "Aman, ang pamilya ni ate sa kapitbahay ay wala nang makain. Ang aking lampara ay wala na ring langis at hindi na umaandar. Kailan ka ba magpapadala ng pilak pabalik dito?" Napaiyak ako sa sobrang pag-aalala. Kailangang makatapos muna ng 3 buwan sa mansyon bago sumahod. May 10 araw pa ang kulang. Habang si Shen Yanzi ay nagpapahinga sa bakuran at nagte-training ng kanyang agila, naabala siya ng tunog ng aking pag-iyak. Naiinis siyang nagsalita, "Naiiyak ka ba dahil sa sarili mong kapangitan?" Pinunasan ko ang aking luha at iniabot sa kanya ang sulat. Nagsumamo ako, "Ginoong Shen, parang awan niyo na. Maaari ko po bang makuha ng maaga ang aking sahod? Tiyak na magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ako pwedeng tumambay lang habang si Amo Shen Yanzi ay nagpapahinga." Dahan-dahan siyang nagtanong kung wala na ba akong pamilya. Ikinuwento ko ng maikli ang tungkol kay Iwen. Pagkatapos makinig, nanahimik siya ng matagal. Bigla siyang natawa ng mahina. Inutusan niya akong kumuha ng 20 pirasong pilak. At magpadala rin ng ilang sako ng harina sa Nayong Kinghe. Naiyak ako sa tuwa, "Amo, napakabuti ninyong tao. Magpapakapagod po ako sa trabaho para makaganti sa inyo." Ngunit singhal lang ang isinagot ni Shen Yanzi. Tinanong niya ako tungkol sa mga usap-usapan. Hindi na ako nag-isip ng malalim. Sinabi ko ang lahat ng narinig ko. Sabi nila, gahaman daw kayo sa pera. Mas masahol pa raw kayo sa mga kuripot na linta. Kahit dumaang ibon ay nupalitan nyo pa ng balahibo. Sabi pa nila, mapang-api raw kayo gamit ang inyong kapangyarihan. Basta may pilak, kaya ninyong baluktutin ang katotohanan. Ang mga babaeng lumalapit sa inyo ay hindi dahil mahal kayo. Gusto lang nilang ubusin ang inyong kayamanan. Lalong kumunot ang noo ni Shen Yanzi. Sa huli, malamig niyang sinabi na ayos lang kung laitin ang opisyal na ito. Pero ang pangaraping gastusin ang pera ko. Manigas sila. Bago siya umalis, lumingon pa siya at humabol, "Binigyan kita dahil pangit ka. Kapag wala kang pera, walang magkakagusto sa iyo. Mahihirapan kang makapag-asawa." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tinanong ko ang nakatagong gwardiya sa puno. Sabi ng gwardiya ng seryoso, "Aman, masyadong matampuhin ang amo natin. Sa susunod, bawasan mo ang pagiging masyadong tapat." Gaya ng inaasahan, nagtanim ng sama ng loob si Shen Yanzi. Kalahating buwan niya akong hindi kinausap. Ang mga tirang pagkain, mas gusto pa niyang itapon kaysa ibigay sa akin. Ano mang gusto kong kainin, kailangan ko pang sabihin sa itim na agila. At ituturo lang ng itim na agila para tingnan ko. Hanggang sa bumalik ang gwardyang naghatid ng pera. Saka lang niya uli ibinigay sa akin ang mga tirang pagkain. "Kumain ka ng madami, pampatalino iyan para sa utak mo.
Hinila ko ang gwardiya para itanong ang kalagayan ni Iwen. Maluwag na sinabi ng gwardiya na inalagaan siya ng napakabuti. Huwag kang mag-alala at pinayuhan pa akong itabi ang pera para sa sarili. Ang binatang iyon na si Ki ay mukhang malakas naman. Kaya niyang buhayin ang sarili kung magtatrabaho siya. Pero hindi ko iyon pinansin. Isang edukadong tao si Iwen. Hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho. May lakas naman ako para kumita ng maraming pera. Basta masuportahan ko lang ang pag-aaral niya para maging iskolar. Sa mansyon ni Shen Yanxi, laging may mga taong dumarating para magbigay ng suhol. Inis na siya rito. Pinabantayan niya sa akin ang tarangkahan. Anumang bagay na mababa sa 5,000 ginto, huwag niyo nang istorbohin ang opisyal na ito. Minsan, isang babae mula sa mansyon ng komandante ang nag-abot sa akin ng 500 pilak. Nagmakaawa siya na sabihin ko ang mabubuting salita kay Shen Yanxi. Sabi niya, hindi naman pumatay ang anak niya. Siniraan lang daw ito ng mga hamak na mamamayan. Isinauli ko ang pera sa kanya. Pinayuhan ko siyang ibayad na lang ang pera sa biktima. Biglang nagbago ang mukha ng babae at pinagmumura ako. Sa takot ko, agad akong tumakbo pabalik sa loob ng mansyon. Pinuri ako ng gwardiya mula sa puno, Aman. Tunay ngang hindi mo binigo ang ating amo. Doon ko lang nalaman na binabantayan pala ako ng gwardiya. Agad kong niyakap ang kanyang bota para magpakita ng katapatan. Tapat po ang loob ko sa ating amo. Hindi ako magtataksil. Matagal na hinila ng gwardiya ang kamay ko pero hindi niya ito maalis. Gulat na gulat siya kung bakit ang lakas-lakas ko. Inis na ang tiwali ngunit tusong amo sa mga taong naghahatid ng pera. Pinabantayan niya sa akin ang pinto. Ang mga usaping mababa sa 5,000 ginto. Huwag niya nang dalhin sa harap ko. May isang pagkakataon na isang babae mula sa mansyon ng komandante ang nag-abot sa akin ng 500. Hinihiling na purihin ko ang kanyang anak na hindi naman daw pumatay. Na-frame up lang daw ng mga mahihirap. Ibinigay ko pabalik ang pilak at sinabihan siyang bayaran na lang ang mga biktima. Minura niya ako hanggang sa mapilitan akong tumakas. Sabi ng gwardiya sa puno, buti raw at hindi ko binigo ang amo. Saka ko lang na-realize na minamanmanan ako. Mabilis kong niyakap ang bota niya para ipakita ang aking loyalty. Sa gulat niya, napasigaw siya ng malakas. Bakit ang lakas-lakas mo? Para bayaran ang utang na loob kay Shen Yanxi sa pagpapahiram niya sa akin ng pera. Nagbantay ako sa labas ng silid niya kagabi. Nang maghahating gabi na, biglang may narinig akong kaluskos sa loob. Sumilip ako sa bintana. Isang dambuhalang lalaki, may 200 kilo ang bigat, ang nakadagan kay Shen Yanxi at tinatakpan ang bibig nito. Ang lakas ng loob mong magnanakaw ka. Sumigaw ako ng malakas. Hinablot ko ang binti ng lalaki at buong lakas na hiningi. At diretso siyang binalibag sa sahig. Sa sobrang pahiya at galit, sinubukan akong dambahin ng lalaki. Pero nakapikit akong nagpaulan ng mga suntok sa kanya. Hanggang sa mapuno ng dugo ang mukha niya at mawalan siya ng lakas. Saka lang humahangos na dumating ang mga gwardiya para humingi ng paumanhin. Sabi nila, nagtae raw sila dahil sa kinain nilang pindang na binigay ko. Kaya nakalusot ang salarin. Gulo-gulo ang suot ni Shen Yanxi. At namumula ang mukha dahil sa pagkakasakal. Mukha siyang isang api na dilag. Tinatanong niya ako kung marunong ba ako ng sining ng pakikipaglaban. Nahihiya akong sumagot. Hindi po. Bata pa lang po ay nagbubungkal na ako ng lupa. Kaya malakas ang braso ko. Bigla siyang naging alerto at tiningnan ako ng may pagduda. Anong ginagawa mo sa bakuran ko sa gitna ng gabi? Nagbabantay lang po ako. Turo po kasi ni inay na dapat laging tumanaw ng utang na loob. Pinabalik na ako ni Shen Yanxi sa aking silid. At sabi niya ay bibigyan niya ako ng pabuya bukas. Pagdating ko sa pinto, narinig ko siyang sinabihan ang gwardiya. Sa susunod, huwag niyo nang papasukin si Aman sa bakuran kapag gabi. Kung sakaling balakin niyang akyatin ako sa kama. Kahit tayong dalawa pa ang magsanib puwersa, hindi natin siya kakayanin. Balatan niyo ang salarin na iyan at itapon sa mansyon ng komandante. Kinabukasan, binigyan niya ako ng 2 pilak na pabuya. At naging mas mabait na siya sa akin. Kahit tag-init, nagbalot pa rin siya ng balahibo ng hayop sa lig niya. Ipinakisuyo ko ang pabuya sa isang gwardiya para ipadala kay Iwen sa nayon. Napahawak sa tiyan ang gwardiya at tila may gustong sabihin pero pinigilan ang sarili. Pinayuhan lang niya akong itabi ang pera para sa sarili ko. Hindi ako naintindi. Ang tanging nasa isip ko lang ay makaipon ng sapat na pera para makauwi sa nayon. Ngunit ang araw na iyon ay naging isang pangarap na lang. Pagkaraan ng kalahating buwan, umambon ng bahagya sa kabisera. Bigla akong hinanap ni Gwardiya Sun. Namumutla ang mukha niya habang hinihila ako sa isang tahimik na eskinita sa labas ng mansyon. Hawak-hawak ko pa ang kutsilyong may mga tira-tirang karne. Kinabahan ang puso ko. Kuya Sun, may nangyari ba kay Iwen? Naglabas siya ng isang liham at isang balutan mula sa kanyang dibdib. Galing ito sa Nayong Kinghe. Para sana sa may-ari ng isang bahay aliwan. Pero naharang ko ito. Tingnan mo, nanginginig kong binuksan ang liham. Nanginginig kong binuksan ang liham. Ang pamilyar na sulat kamay ni Iwen. Ang pamilyar na sulat kamay ni Iwen.
ay tila mga tinik na bumaon sa puso ko. Sabi rito, ang taang si Aman ay sa wakas ay nakahanap na ng pwesto sa mansyon ni Shen. Ang 5 pilak na pinapadala niya buwan-buwan ay sapat na para pambayad ko sa guro. Kapag nakapasa na ako bilang iskolar, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Isang sunog sa araw at magaspang na aliping babae ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang anak ng may-ari ng bahay aliwan ng tao ang mas nababagay sa akin. Nang ibuhos ang balutan, ang mahigit 30 pilak na pinaghirapan kong ipadala, at ang mga kagamitan sa pagsusulat na ipinabili ko pa sa iba, ay narito lahat, hindi man lang nabuksan. Ginamit lang niya ang mga ito para makapanuyo sa iba. Boom! Isang malakas na kulog ang narinig, at muling bumuhos ang ambon. Nabasa ang aking buhok at kasuotan. Akala ko ay nagpapakamatay ako sa trabaho para sa pamilya. Pero sa paningin niya, ako lang pala ay isang utak biya. Ang pangarap kong payapang buhay ay naging tuntungan lang pala niya para makaangat. Lahat ng iyon, ang maruruming gawain, ang pagod at ang pangutya sa aking kawalan ng pinag-aralan. Kung ganoon, niloko lang pala niya ako sa lahat. Ginawa lang niya akong parang kalabaw na tagasunod sa lahat ng utos niya. Papatayin ko ang walang utang na loob na hayop na yan. Bigla kong itinaas ang kutsilyo sa kusina. Ang mga mata ko ay namumula na sa sobrang galit. Mabilis akong pinigilan ni Guardia Sun. Magpahinga ka muna, kumalma ka. Dito sa kabisera, buhay ang kapalit ng pagpatay. Hindi sulit na sirain ang buhay mo para sa taong tulad niya. Buntong hininga niya, at sinabi ang katotohanan. Noong huling pumunta ako sa Nayong Kinghe, nakita ko siyang malapit sa anak ng may-ari ng bahay alakan. Ginagamit niya ang pilak mo para pambili ng alak. Alam din ito ni Panginoong Shen. Pinagbawalan niya akong sabihin sa iyo. Para raw kapag ikaw na mismo ang nakatuklas, tuluyan ka nang makakalimot. Alam ni Panginoong Shen. Natulala ako. Ang matalas na dila at madamot na opisyal na iyon. Inisip niya pala ang kapakanan ko. Habang hawak ang kutsilyo, tumalikod ako at tumakbo pabalik sa mansyon ng ministro. Sumigaw si Guardia Sun sa likuran ko. Aman, saan ka pupunta? Babalik para magtrabaho. Ang boses ko ay nanginginig sa iyak pero puno ng determinasyon. Hindi ako pwedeng sumuko. Pinaghirapan ko ang bawat kusing ng pilak ko. Bakit ko ito ibibigay sa tuso at walang hiyang iyon? Mananatili ako sa mansyon ni Shen. Mamumuhay ako para sa sarili ko sa pagkakataong ito. Pagbalik sa mansyon, basang-basa ang buong katawan ko. Gulo-gulo ang buhok, at may mga bakas pa ng luha sa aking mukha. Pagpasok pa lang sa looban, nakita ko si Shen Yanxi na nakatayo sa silong, may hawak na payong na papel. Ang itim na agila sa balikat niya ay malamig na nakatitig sa akin. Kumunot ang kanyang noo. Hindi siya nagbitiw ng matatalas na salita gaya ng dati. Sa halip, mahinahon siyang nagsalita. Nabaliw ka na ba dahil sa ulan? Sa itim mong yan, kapag nababad ka pa, wala na talagang kukuha sa iyo. Lumapit ako sa harap niya. Blag. Lumuhod ako. Itaas ko ang sulat at ang balot ng gamit. Amo, alam ko na pong nagkamali ako. Nabulag ako noon at itinuring na hiyas ang walang utang na loob na yon. Mula ngayon, ayaw ko na pong bumalik sa nayon. Gusto ko pong manatili sa mansyon para pagsilbihan kayo ng mabuti. Ang kikitain kong pilak ay itatabi ko na para sa sarili ko. Hindi na po ako magpapakatanga. Tiningnan ni Shen Yanxi ang sulat. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa wakas, natauhan ka rin. Sabi ko na sa iyo, kung wala kang pera, walang magkakagusto sa iyo. Mahihirapan kang makapag-asawa. Pero sa kamangmangan mong iyan, bagay ka lang na manatili rito at pagsilbihan ako. Inihagis niya sa akin ang isang tuyong kapa. Magpalit ka muna ng damit. Huwag kang mamatay dito, baka malasin ang mansyon ko. Pagkasalo ko sa kapa, gumaan at uminit ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon, hindi masakit sa tenga ang mga salita niya. Paalis na sana ako. Nang muli siyang magsalita, tungkol sa iwen na iyon, ipinautos ko na sa mga tauhan ko na turuan siya ng leksyon. Ang sinumang magtangkang manloko sa akin, at naglustay pa ng pera ko, ay hindi na makakatagal pa sa kabiserang ito. Bigla akong napalingon sa kanya ng may pagkagulat. Ngunit nakatalikod na siya at papasok na sa silid. Ang naiwan na lang ay ang kanyang anino at ang huling malamig na utos. Magtrabaho ka ng maigi. Hindi ako nagpapakain ng taong palamunin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kapa at pinunasan ang aking mga luha. Nangako ako sa aking sarili ng tahimik. Mula ngayon, akong si Aman ay mabubuhay na para sa aking sarili lamang. Ngunit hindi ko inaasahan na ang gusot sa pagitan namin ni Shen Yanxi ay nagsisimula pa lamang. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga taga-mansyon ng komandante dala ang isang utos ng emperador. Gusto nilang isuko ako ni Shen Yanxi, dahil daw sinaktan ko ang anak ng komandante, at kailangang pagbayaran ang aking kasalanan. Ang matingkad na dilaw na balumbon ng utos ng emperador sa ilalim ng beranda ay nakakasilaw sa paningin. Matapos basahin ng boses ipit na bulyaw ng inuko ang utos. Ang kanyang tingin ay parang kawit na sumipat sa akin. Ginoong Shen,
Pakiusap, ilabas na agad ang malupit na aliping si Aman. At sumama sa amin sa korte ng dali para sa interogasyon. Napahigpit ang hawak ko sa aking walis. Namumuti na ang aking mga buko ng daliri. Ang lalaking mato na binugbog ko noong araw na iyon ay anak pala ng komandante. Kinakabahan ako. Ngunit pinanindigan ko ang aking sarili at humakbang ng bahagya pa itaas. Hindi po ako malupit na aliping babae. Siya ang unang pumasok sa bakuran ni Ginoong Shen para manakit. Ipinagtanggol ko lang po ang aking sarili. Ang lakas ng loob mo. Biglang itinaas ng eunuko ang kanyang boses. Isang hamak na alila lang nangangahas pang kwestiyonin ang utos ng emperador. Isang hamak na utusan lang nagagawa pang sumagot sa batas. Ang anak ng komandante ay isang maginoo. Paano siya gagawa ng ganoong karahasan? Tiyak na ikaw ang sumuway sa nakakataas. At sadyang nanakit ng tao. Gusto ko pa sanang mga tuwiran. Ngunit dahan-dahang lumabas si Shen Yanxi mula sa loob ng silid. Ang hiyas sa kanyang sinturon ay nagbibigay ng malinaw na tunog sa bawat galaw. Hindi niya tinapunan ng tingin ang eunuko. Bagkus ay sinulyapan ako ng matalim. Malamig ang kanyang tono. Ano? Kakasabi mo lang na magtatrabaho ka ng maayos. Ngunit nagdala ka agad ng ganitong gulo. Akala mo ba ay kung saan-saan ka lang pwedeng makipag-away sa loob ng aking bakuran? Kumaba ang dibdib ko. Ibibigay na ba niya talaga ako sa kanila? Ngunit bigla akong napaisip. Kung gusto niya akong isuko, hindi na sana niya inunang ligpisin si Iwen. Nanahimik na lamang ako at itinikom ang aking bibig. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Nang makita ng eunuko na tila pinapagalitan ako ni Shen Yanxi, agad siyang nagpakita ng mapanlangis ng ngiti. Napakahusay ng inyong pagpapasya, Ginoong Shen. Napakahusay ng inyong pagpapasya. Napakahusay ng inyong pagpapasya. Ang malupit na aliping ito ay dapat talagang parusahan ng malupit sa korte ng dali. Upang magsilbing halimbawa sa iba. Parusahan ng malupit. Bahagyang natawa si Shen Yanxi. Naglakad siya palapit sa eunuko. At walang gana niyang hinaplos ang burda sa kanyang marangyang kasuotan. Li Gonggong. Alam mo ba kung ano ang dala ng taong pumasok sa mansyon ko noong gabing iyon? Ano ang hawak niya sa kanyang kamay? Umiwas ng tingin si Li Gonggong. Hindi po alam ng abang lingkod na ito. Ang alam ko lang ay grabing nasugatan ang anak ng komandante. Ito iyon. Itaas ang kamay ni Shen Yanxi. At agad na iniabot ng kanyang bantay ang isang balisong na mailason. Ang talim nito ay nakakakilabot tingnan sa ilalim ng liwanag. Ang pagpasok sa mansyon ng ministro sa kalagitnaan ng gabi na may dalang lason. At ang pagtatangkang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Ayon sa batas ng dakilang Jin, ano ang karampatang parusa? Namutla agad ang mukha ni Li Gonggong. Nautal siyang sumagot. Ito ay tiyak na isang malaking pagkakamali lamang. Paano naman magagawang saksakin ng anak ng komandante ang mahal na ministro? Tiyak na ang balisong na ito ay napalitan ng kung sino. Pagkakamali, tinaas ni Shen Yanxi ang kanyang kilay. Lalong lumamig ang kanyang boses. Ang ibig mo bang sabihin, Li Gonggong, ay maging ang korte ng dali ay hindi makilala ang ebidensya ng isang mamatay tao? O baka naman, gusto ng mansyon ng komandante na gamitin ang atas ng emperador para protektahan ang mga salarin. Mabigat ang mga salitang ito. Natakot ng gusto si Li Gonggong. Bog. Lumuhod siya at sunod-sunod na yumukod sa sahig. Ginoong Shen, huminahon po kayo. Wala po kaming ganoong intensyon. Kaya lang, mahirap pong suwayin ang atas ng emperador. Yumuko si Shen Yanxi at hinawakan ang baba ni Li Gonggong gamit ang kanyang mga daliri. Hindi naman malakas ang hawak niya, pero napangiwi sa sakit si Li Gonggong. Ang atas ay para imbestigahan mo ang masamang katulong, hindi para isama ang tagapagligtas ng buhay ko. Kung wala si Aman noong gabing iyon, ang nakatayo rito ngayon para tumanggap ng atas ay ang bangkay ko na. Sabihin mo, ano ang dapat kong isumbong sa mahal na hari? Na ang mansyon ng komandante ay nagkakanlong ng mga salarin at gusto pang pagbintangan ang tagapagligtas ng buhay ko. Nangangatog ang buong katawan ni Li Gonggong. Basang-basa na ng malamig na pawis ang kanyang uniforme. Ginoong Shen, patawad po. Patawarin niyo po ako. Naging hangal po ako. Ang mansyon ng komandante ang hindi naging malinaw sa akin. Babalik na po ako para mag-ulat. Hindi ko na po muling babanggitin ito. Binitawan siya ni Shen Yanxi. Para bang nawala ng kalahating buhay si Li Gonggong. Kumaripas siya habang dinadampot ang atas. At tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Bumalik ang katahimikan sa pasilyo. Doon ko lang napagtanto na basang-basa na rin ang likod ko sa pawis. Ang aura ni Shen Yanxi kanina ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga palabas sa entablado tuwing pista sa nayon. Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod? Ang boses ni Shen Yanxi ang nagpabalik sa wisyo ko. Bumalik na naman siya sa dati niyang hitsura na parang walang pakialam sa mundo. Pulutin mo na iyang walis. Linisin mo ng maigi ang bakuran. Gusto mo bang ako pa ang magwalis para sa iyo? Mabilis kong pinulot ang walis at tumango ng sunod-sunod. Magwawalis na po ako. Salamat po sa pagliligtas sa akin, amo. Siya ay suminghal ng bahagya
at tumalikod pabalik sa loob. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ayaw ko lang mawala ng isang utusang marunong magtrabaho. At isa pa, sa susunod, kilalanin mo muna ang kakalabanin mo, para hindi ka nagdadala ng abala sa akin. Alam kong matigas lang ang pananalita niya, kaya gumaan ang loob ko at tila uminit ang aking puso. Hinawakan ko ang walis at naglinis ng todo. Kumintab ang mga laryo sa pagwawalis ko. Kahit ang mga dumi sa pagitan ng mga bato ay hindi ko pinalampas. Lumapit si Guardia Sun at bumulong ng mahina. Aman, mabuti na lang at nakaligtas ka sa panganib. Kanina, kinabahan talaga ako para sa iyo. Pinagpawisan ako ng malapot sa kaba kanina. Iba talaga ang ugali ni Ginoong Shen pagdating sa pagtatanggol sa kanyang mga tauhan. Wala siyang katulad. Napangisi ako at tumawa ng bahagya. Alam ko pong mabuting tao ang amo. Umiling na lang si Guardia Sun dahil sa kawalan ng magagawa. Ikaw lang yata ang nag-iisip na mabuting tao siya. Pero dapat kang mag-ingat, dahil napahiya ang mansyon ng komandante. Siguradong hindi nila ito palalagpasin ng ganoon na lang. Tama nga ang hinala ni Guardia Sun. Sa mga sumunod na araw, maraming kakaibang bagay ang nangyari sa loob ng mansyon ni Shen. Ang mga damit kong nakasampay sa bakuran ay ginupit-gupit. Ang saan na inihanda ko para kay Shen Yanzi ay pinalitan ng malamig. At pati ang mga panggatong na maayos kong biniyak ay ginulo. Kalahati na ng mga gamit ang palihim na nananakaw. Alam ko sa loob ko na mga tao mula sa mansyon ng komandante ang may gawa nito. Pero hindi ko sila mahuli sa akto. Kaya wala akong sapat na ebidensya para magsumbong. Hanggang sa isang umaga, pumunta ako sa kusina para kuhanin ang agahan. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakita ko ang isang matandang babaeng nakasuot ng magaspang na damit. Nagbubudbod siya ng puting pulbo sa lugaw ni Shen Yanzi. Anong ginagawa mo? Sumigaw ako ng malakas. Sumugod ako at biglang hinablot ang pulso ng matanda. Sa sobrang gulat, nanginig ang buong katawan ng matanda. Nalaglag sa sahig ang balot ng gamot na hawak niya. Kumalat ang puting pulbo sa buong paligid. Wah! Wala akong ginagawang masama. Nagpupumiglas ang matanda at gustong tumakas. Pero di hamak na mas malakas ako kaysa sa kanya. Kahit anong pilit niya, hindi siya makawala. Nagulat ang mga kusinera at katulong sa loob ng kusina. Nagsilapit sila para makimarites sa nangyayari. Walang ginagawa. Ano itong ibinubudbud mo sa lugaw ng amo? Kinalagkad ko siya patungo sa looban ni Shen Yanzi. Umiyak ng humahagulgol ang matanda. Maawa ka sa akin. Ang ginang ng komandante ang nag-utos sa akin. Pinaglagay niya ako ng pampurga sa pagkain ni Ministro Shen. Sabi niya, gusto niyang mapahiya ang ministro sa harap ng palasyo. Napilitan lang din po ako. Nang marinig ito, napasinghap sa gulat ang lahat ng nanonood. Naglakas loob silang lasunin si Shen Yanzi. Masyadong matapang at walang takot ang mga taga-mansyon ng komandante. Nang kinalagkad ko ang matanda sa harap ni Shen Yanzi, kasalukuyan siyang nagpapakain ng karne sa itim na agila. Pagkatapos niyang pakinggan ang paliwanag ko, wala siyang ipinakitang kahit anong emosyon sa mukha. Tumigil lang ng sandali ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Parang nawawalan na ng modo ang mga taga-mansyon ng komandante. Akala ba nila ay madali lang akong sindakin? Tumingin siya sa kanyang mga tago na gwardiya. Ilayo ang babaeng iyan. Ibigay siya sa korte ng dali. At pakisabi na rin sa kanya, kung tumalbog man ang pampurgang ito, tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Pero kung hindi ito tatalab, ipatikim ninyo sa lahat ng tao sa mansyon ng komandante. Ang bagsik ng pampurgang ito. Sumagot ang gwardiya, at kinalagkad palayo ang umiiyak na matanda. Tumingin sa akin si Shen Yanzi. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri ako ng maigi. Tila nagiging matalas na ang isip mo ngayon. Marunong ka na ring manghuli sa akto. Ayaw ko lang pong mapahamak kayo, amo. Napakamot ako sa ulo. Medyo nahihiya. Huwag po kayong mag-alala, amo. Bantay sarado ko po kayo simula ngayon. Hindi ko hahayaang mailumapit na masamang tao sa inyong pagkain. Hindi na sumagot si Shen Yanzi. Ibinato niya lang ang natitirang karne sa pinggan sa itim na agila. Sabi niya ng mahinahon, umalis ka na. Ipaghanda mo ako ulit ng bagong agahan. Pagkatapos ng dalawang pangyayaring iyon, unti-unting nagbago ang katayuan ko sa loob ng mansyon. Ang mga taong dati ay minamaliit ako dahil tagapagsibak lang ako ng kahoy. Ngayon ay napakagalang na kapag nakikita ako. Mayroon pang ang lumalapit para makipag-usap. Gustong makipagkaibigan sa akin. Wala naman akong pakialam sa mga iyon. Nakafocus lang ako sa pagtatrabaho. Kapag may libreng oras, iniisip ko kung paano kumita ng mas maraming pera. Para balang araw, makabili ako ng sarili kong maliit na bahay. Ang pakikitungo rin ni Shen Yanzi sa akin ay naging mas malumanay. Kahit masakit pa rin siyang magsalita, hindi na niya ako pinapagtakip ng mukha kapag nagsisilbi. Binibigyan niya rin ako ng mga telang hindi na ginagamit sa mansyon. At mga masasarap na kakanin bilang pabuya. Isang beses, habang nagsisibak ako ng kahoy, hindi sinasadyang natamaan ang kamay ko. Nagulat ako nang ipatawag niya ang doktor ng mansyon para gamutin ako. Milagro at binigyan niya ako ng kalahating araw na bakasyon. Kinuha ko ang mga binigay niyang kakanin.
at umupo sa batong upuan sa bakuran para kumain. Dumapo ang itim na agila sa sanga ng puno sa tabi ko. At tinitingnan ako nang nakatagilid ang ulo. Kumuha ako ng kapiraso at iniabot sa kanya. Pero maarte niyang itinalikod ang kanyang ulo. Ayaw niyang kumain. Gaya ka rin ng amo mo. Pareho kayong matigas ang pananalita pero malambot ang puso. Nakangiti kong sinabi, pero ayos lang. Alam ko namang mabubuti kayong nilalang. Habang nagsasalita ako, lumapit si Shen Yancy. May hawak siyang isang opisyal na dokumento. Bakit ka nakatulala riyan? Pagkatapos mong kumain, linisin mo ang silid-aklatan. Opo, amo. Mabilis kong isinilid sa aking dibdib ang natitirang kakanin. Tumayo at naglakad patungo sa silid-aklatan. Pagkarating ko pa lang sa pintuan, narinig ko ang boses ni Shen Yancy sa likuran ko. Hindi ba masarap ang kakanin? Lumingon ako. Nakita ko siyang nakatingin sa mga kakanin sa loob ng damit ko. Medyo kakaiba ang kanyang tingin. Nagmadali akong magpaliwanag. Masarap po. Gusto ko lang po itira ang iba para mamayang gabi. Napasinghal siya ng bahagya. Para kang hindi nakaranas ng karangyaan. Kung gusto mo pang kumain, kumuha ka lang sa kusina. Kaya pa ng opisyal na ito napakainin ang isang matakaw na alila. Gumaan ang pakiramdam ko. At tumango ng husto. Salamat po, amo. Habang naglilinis sa silid-aklatan, nakakita ko ng mapa sa ibabaw ng mesa. May marka roon kung nasaan ang nayong kinghe. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinuha ko ang mapa at tiningnan ito. Napansin ko na ang ilog sa tabi ng nayong kinghe ay may guhit na pulang linya. Magtatayo ba sila ng irigasyon dito? Pabulong kong tanong sa sarili. Sa sandaling iyon, pumasok si Shen Yancy. Nakita niya akong hawak ang mapa at kumunot ang kanyang noo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan ang gamit ko? Mabilis kong ibinalik ang mapa sa dati nitong pwesto. At yumuko. Paumanhin po, amo. Hindi ko po sinasadya. Nakita ko lang po kasi ang nayon namin doon. Kaya naging kuryoso lang po ako. Hindi siya nagalit. Sa halip ay naglakad siya sa harap ng mesa. Itinuro ang pulang linya sa mapa at sinabi, plano ng palasyo na gumawa ng irigasyon malapit sa nayong kinghe. Para malutas ang problema sa tagtuyot. Ang walang utang na loob mong dating katipan. Gusto sanang gamitin ang proyektong ito para mapalapit sa gobernador. Sayang nga lang at sinira ko ang plano niya. Siguro ngayon ay nagtatanim na siya sa bukid sa inyong nayon. Natigilan ako, at biglang nakaramdam ng katuwaan sa aking puso. Pinakaayaw ni Iwen ang pagsasaka. Ngayong napilitan siyang magtanim, ay tunay ngang isang karma ito. Tumingala ako kay Shen Yancy, at seryosong sinabi, salamat po, amo. Medyo nagulat naman siya. Itinaas ang kilay at nagtanong, para saan ang pasasalamat mo? Salamat dahil pinarusahan ko ang dating asawa mo. Hindi ko po siya asawa. Agad kong itinama ang kanyang sinabi. Hindi po kami natuloy sa kasal. Nagpapasalamat po ako dahil ipinakita niyo sa akin ang tunay niyang kulay. At salamat din po dahil tinulungan niyo ang aming nayon na magkaroon ng irigasyon. Ang mga tao sa aming nayon ay hindi na muling magdurusa dahil sa matinding tagtuyot.